Okay, bago tayo maupo, pakikamayan at least tatlong katabi mo or sabi mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon at sa gitna ng may lindol sa taas, may lindol sa baba at sa southernmost part ng Pilipinas may lindol, pero still buhay ka pa din. May plano pa si God sa iyo. May plano pa si God sa atin. So welcome sa ating mga viewers sa FB page, sa ating YouTube channel. Welcome sa ating second Sunday ng October for our second series. And of course, welcome Jess, ang asawa ni, ang husband ni Banji, andito sila. May meron pa tayong bisita ngayon. Palakpan naman natin ang bisita natin. Thank you for joining us, Jess. Kaedad lang siya ni Mako. Ilan ba si Mako? 22 years old. Ay, Jess, welcome. So, thank you for your time at alam ko na hindi sayang ang inyong pagparito. Ito yung panahon para ma-strengthen naman tayo. Babalikan ko lang sabi ni Miko, pwede tayo magkaroon ng energy sa kinakain natin, pero ang strength natin to face these challenges in life, ito at paano mo harapin itong mga kalamidad, ang tanging makapagbigay lang yan ay ang Panginoon. Strength. Jesus is our strength. The joy of the Lord is our strength. Kaya kung saan masaya si Lord, doon tayo dapat. Okay? Second series ng Kingdom Discipline. Ano ba itong Kingdom Discipline? Okay, babalikan ko, hindi po ako hahawak ng latigo dito. Itong Kingdom Discipline, ito po ay pinag-uusapan natin ang strategies of the kingdom, how to face life. Kasi ito yung makatotohanan, okay? Pero bago natin pag-usapan ang series number 2, meron lang akong announcement sa inyo. May announcement lang tayo at sige lang, bago natin pag-usapan yung series number 2, tingnan natin to. So, meron ba kayo maging sa ating viewers, FB page, YouTube channel, meron ba kayong problema pag Sunday? Wala kayong day off. So, because of that, gusto natin, ayaw nating ilimit ang calling natin kasi ay to preach the gospel of the kingdom to all creations, to all the worlds, as the testimony to all nations, and then the end will come. Bago dumating ang Panginoon, sabi ng iba, pinipritsa namin dito sa ibang bansa, ang puro pagbabalik ng Panginoon. So tama naman, pero sabi ng Panginoon, hindi siya babalik without everybody, everyone in this earth, makarinig ng kingdom of God. The gospel of the kingdom, ay sa Matthew 24:14. Kaya, dahil dyan, ang 211 Ministries Mandaluyong, sa ating mga viewers, kapag may kaibigan kayo hindi maka-attend ng Sunday, dahil hindi mo natin pwedeng ipaalis ang company para isara para maka-attend lang sila ng church. Ang 211 Ministries nagkaroon ng concern sa mga hindi nakaka-attend ng church. Kailangan, pastor, nakakapag naman kayo online. Iba pa rin kapag katabi mong baga. Pag nilayo mong isang uling sa nagbabaga, talagang mamamatay yan. Losing na ba ang iyong fire? So, ito ay mangyayari sa midweek evening service, 7 to 8 p.m. sa Araneta Center, Cubao, Quezon City, and coming soon. Na ngayon, dito bakit sa Cubao, Quezon City natin ilalagay ito? Para kung ikaw ay taga Pasay, ikaw ay taga Monumento, Caloocan, taga SM North area, taga Antipolo or Divisoria, Recto, Santa Mesa, isa lang, hindi ka nabababa. LRT, MRT, ang crossroad ng mga LRTs dito sa atin sa Manila. Kaya doon natin ilalagay yan. 7 to 8 p.m. Kailan yan? Pinag-uusapan pa natin ang lugar at kung kayo ay sa ating viewers, meron kayong desire na umattend, paki-comment lang ng count me in or sama ako dyan para at least mabilang natin kung gaano kalaki ang ating venue na kukunin. Okay? 7 to 8 yan. Isang oras lang yan just to cater yung mga taong, siyempre hindi ka naman may-ari ng company kaya hindi ka pa pwede mamili. Sir, dapat Sunday lang ang aking So, available yan sa atin. Sa inyo na nalilipat ng ibang araw, pwede kayo dyan. Pag galing nyo ng trabaho, diretso na kayo dyan at hindi na kayo bababa. Possible, yan ay gagawin natin sa Gateway or sa Farmers kung alin ang available ng mga venue. At balik ka na lang ulit sa LRT or MRT, then hindi ka malilate pa uwi sa inyong bahay. Okay? No Sunday day off, hindi problema yan. As part of the church, kailangan lang natin trabahuin. So, balik tayo sa kingdom discipline. Pag pinag-usapan natin ang kingdom discipline refers to the practice and concept of living in alignment with God's principles. Ibig sabihin, ito yung let your will be done, both as individuals and community of believers. Nasa iyo ito.
lagi nating tatandaan na kahit anong bantay mo sa isang tao, ang kasalanan nagsisimula lagi sa mind. Ang problema ng tao ay mind. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang una niyang sermon sa Matthew 4:17, and Jesus began to preach, repent or change your mind. Hindi ho yung pagsisisi. Balikan nyo sa Greek word, repent or change your mind. Because, repent for the kingdom of God or because the kingdom of God is near. Malapit siya. Ang gobyerno ng Panginoon, ang paghahari ng Panginoon malapit sa iyo. And it's up to you to invite that kingdom of God in your heart and in your mind dahil yan ang makakatulong sa atin. Sa dami ng form of government dito sa earth, ang dala ni Jesus Christ na government ay kingdom government. Prinsipyo. At ngayon, yung practice na i-align mo ang sarili mo. Ngayon, bakit? Anong problema ng tao? Alam ni God, katulad ni Adan at Eva, ang problema ng tao, meron tayong sariling personal government. Maging sa mag-asawa, sa pamilya na lang, ba't hindi magkasundo? May mga personal preference tayo eh. May gusto ako eh, pero samantalang ilagay nyo sa gitna nyo yung kingdom government of God, magkakasundo kayo. Ganun lang kasimple yan. Yan lang sinasabi. Kaya change your mind kasi iba si God. So, lagi nating tatandaan, bakit kailangan natin ng discipline? Bakit kailangan natin ng purpose? Because discipline without a purpose is ineffective and can feel like self-punishment. Gusto ko mag-ipon ng maraming pera, para saan? Wala lang. Ay, hindi ako bibili, hindi ako kakain, kailangan mag-ipon ng pera. Without a purpose, that is self-punishment. Hindi ako kakain. Bakit? Gusto ko papayat? Hindi, basta hindi lang ako kakain, isang buwan. For what? Discipline without a purpose is ineffective. As discipline inherently involves a multiple goal to which it serves as the bridge. Kaya nga last week pinag-usapan natin yung diet thinking na ang isipan mo dapat mong dinadiet or dinidisiplina. Why? Pahihirapan ka niyan. Alam niyo ba na marami sa atin ang imprisoned by our own thinking? Bago ko magsimula, lagi niyang pag-uusapan natin more on thinking. Be careful and protect yourself from your own thoughts. Protect yourself from your own thought. Kasi walang ibang nagpapahirap sa tao kundi ang iyong thinking. Pag diniklara mo na mahirap ka, wala kang kwenta, mahinang utak mo, ganyan ka na talaga, ganyan ka na talaga. At ngayon lalapit ka kay God for help. Sabi nga ni God, change your mind. Ang ilagay mo dyan yung aking principles. That's why ang ating purpose for this monthly topic ng October, to explore the spiritual disciplines and strategies of the kingdom of heaven. Bago ko tapusin yan, ang pag-uusapan natin, pinag-usapan natin last week hanggang ngayon at sa mga 2 Sundays na darating, strategies of the kingdom kung paano gaganda ang buhay mo. Kaya nga, lagi natin sinasabi kasi binigyan din tayo ng free will, it's up to you kung gusto mo o ayaw mo. Kung ayaw mo, walang mawawala sa akin. Ikaw ang mawawalan. So, strategies of the kingdom of heaven written in the Bible for an effective, fruitful, and abundant life. Ngayon, ito ang challenge ko sa inyo. Abundant ba, maganda ba ang buhay mo, ang relasyon mo sa pamilya o sa community? Ibig sabihin, kapag hindi, you have to change that attitude. You have to change that personal government kasi nasisira ka. Minsan kasi pag napag-isipan mo ang tao ng isang bagay na mali sa tingin mo pero hindi niya namang ginagawa, kahit walang ginagawang tao, mali siya. Masama siya. Kasi yun ang naiisip mo eh. And kaya nga dito sa mundo, kailangan lagi natin ng witness. Kailangan natin lagi ng confirmation bago mo i-deal ang yung nasa isip mo. Okay. So ang outline natin, last week pinag-usapan natin ang diet thinking. Meaning to say, disciplined thinking. Yung pag-iisip na may disiplina. Hindi lahat ng pumapasok sa isip natin, iisipin mo. Kapag sinabihan ka, tanda natin si Satan bumubulong. Ang Holy Spirit, meron ding still small voice or gentle whisper, sabi sa 2 Kings. Pero dapat mong pakinggan kung alin ang tama, alin ang nasa Bible, at anything na wala sa Bible, huwag mong tatanggapin. Lalo ngayon ang daming information, overwhelming information sa YouTube, sa FB, sa Instagram. Kaya nga wala akong Instagram, wala akong TikTok. Kaya pag pinadala nyo ako ng TikTok or Instagram, hindi ko mababasa. Hindi na ako nag-open, wala akong Twitter. Meron lang ako manibela. Tama na sa akin manibela ng bike. Enjoy na ako doon. So,
Siguro simple lang. Hindi lahat ng information tatanggapin mo. Meron ako nabasa sa FB. Bihira lang ako bubbukas ang FB at ito pang nabuksan ko. Itong FB hindi ko nilagay dyan. Itong nabasa ko sa FB, ganito ang sabi, ang chismis pala, gossiping can help your emotions. Wow! Nabasa niyo ba yon? Sino nakabasa niyan? Ang chismis ay nakakatulong sa iyong social life at emotional life dahil habang nakipag-usap ka, nakakapag-release ka ng sama ng loob, pero chinismis mo si Mia. Nasaktan mo, sinira mong buhay ng tao. Okay. Iklaro ko lang sa inyo, maaring maganda ang studies o research nitong mga bagong natutuklasan ngayon, pero itong sasabihin ko, kung iyan ay violation kay God kasi gossiping separates close friends. Sabi sa Proverbs, anything na against sa Bible, itigil mo ng isipan mo. Nabasa ko yun, oo nga no, kapag chismisan nga Joby. Just chismisan tayo mamaya. Nakakatulong daw sa emosyon. Pero ang makikita mo, this is a violation kay God. Mamaya ipakita ko na lang sa inyo. Pinicturean ko, in-screenshot ko. Iba to ah. So, diet your thinking. Hindi ibig sabihin dahil ni-research. 20 years na ni-research yan. So what kung ni-research? If that is a violation to God, I have to stop that. Diba? Diet your thinking. And now, big thinking. Next week, possible thinking and backward thinking. Lahat yan ay strategies of heaven, the kingdom of God. Hindi yan dahil ginawa ko lang. May mga verses yan. At last week, pinag-usapan natin, sabi nga natin, diet thinking, repent, for the kingdom of God is near. Repent is change your mind or be transformed by the renewing of your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi ni Tatay Paul. Tiyuhin niya ni Jonathan. So, deal natin ito. Series number 2, big thinking. Hindi ito thinking big. Na kapag gusto ko ng kotse, kailangan, I have to think big. Yung malaki na. Yung malaking gulong. Traktor, gusto mo. Sige, pasyal ka sa kung pwede pasukin ka ng SM doon sa second floor sa kanilang garahe. Di ba? Kasi big thinking. Di ba? Tayo mga Pinoy, kahit ako rin, pilosopo, big thinking. Pag-iisipan ko malaki. Ang pag-uusapan natin dito sa big thinking, ang idea is, kaya malaki ang pag-iisip natin kasi ang Diyos natin malaki. Dahil malaki ang ating Diyos, dapat lakihan natin ang ating kaisipan. Big thinking is a mindset training to contain God. Klaro ko, to contain God, dahil marami sa atin nagsishrink ang utak. Pinapalit natin ang ating sarili sa kaiisip na wala akong kwenta, mahirap lang kami, pangit talaga ako, maitim ako, maputi ako, unat ang buhok ko, kulot ang buhok. Lahat na lang ng pinoproblema mo, iginawa ka ni God. Isa lang naman sinasabi ni God, self-acceptance. Ako lahat ang may gawa sa'yo. Pag nakita nyo, pag wala akong salamin, ang mata ko, guhit lang. Eh bakit kayo ganyan ang mga mata nyo, malalaki? Ang iba sa inyo, ang iba gawa pa ng kailangan singkit para mukhang Chinese ka mo. Samantalang sina Felix nagpapalaki ng mata, naglalagay ng toothpick. So ano ba talaga? You have to accept the truth. The truth will set us free. Ginawa kang ganitong height, ginawa kang mababa, so what? God, ikaw may gawa niyan kasi kung ako lang, dapat may, di ba, ano kayang gagawin mo sa tiyan ng nanay mo, binigyan ka ng checklist? Anong gusto mong height? Anong gusto mong kulay? Katamtaman lang na medyo violet. Ba, nabubuhay ka, para patay ka na. Sa tingin mo, gusto violet ang kulay pag nabubuhay ako. Tapos ang buhok ko medyo green, na may pagka-blue. Tapos ang mata ko gusto ko medyo golden yellow para medyo mayaman ang dating. Golden. Di ba, hindi natin choice ang kulay natin, hindi natin choice ang tangkad natin, ang ating size ng bones. Kaya pag malaki ang size ng bones natin, tabain ka talaga. Pero pag maliliit naman ang size ng bones natin, huwag mong pipilit na magiging tabain ka. Ganyan lang talagang katawan mo. Kumain ka na lang ng marami. At uminom maraming tubig. Big thinking is a mindset training to contain God. I-train mo ang sarili mo na mag-isip ng malaki para magkasya si God. Kasi kadalasan marami sa mga Kristiyano, mga believers na, hindi nang non-Christian, hindi magkasya si God sa kanilang isipan. At pinipilit nila, Lord, lumiit ka para magkasya ka sa aking makitid na pag-iisip. A mind transformation is a strategic approach to life and work that involves envisioning and pursuing monumental goals, malaki, with God as the only limitation. Mga kapatid, iklaro ko lang sa inyo, as a believer, God must be our limit.
Hindi tayo dapat sky is the limit. Sino sa inyo gusto pag namatay ka, di ba? Pag namatay ko, gusto ko sa langit. Anong gusto mo sa sky? Marami sa atin, sky is the limit lang. Si sky ba ang tumawag sa'yo? Dapat God is the limit. Why? God is big. Doon ka dapat lumagay. Ang mind mo dapat i-set up mo doon sa gusto ni God. Or else, hindi kayo magkakasundo. Once na ang isang tao hindi mo makasundo, hindi kayo nagkakaintindihan, walang magandang resulta. And many Christians are living that way. As a believer, Lord, I believe in you. Ang sinabi mo ang totoo. Lord, hindi ko man yan maintindihan. I have to adjust, enlarge myself, my mind. I enlarge my faith para ikaw maintindihan ko at makakilos ka. Kung si God ilalagay mo sa baul, ano ang gagawin mo? Maging ikaw lang ilagay ka sa baul, paano ka makakilos? Kahit magaling ka sa arts, hindi ka makakapag-paint. Point number 1, big thinking to accommodate God. Iyan lang ang pag-uusapan natin. Dapat makita mo na kung ikaw ay matagal nang may personal government, you are running your life at walang resulta, stop mo na lahat yan. Evaluate natin ating mga sarili. At maganda nga yung verse na ginagamit lagi natin pag communion, you have to examine yourself. Kasi minsan gusto natin na, Lord, gawin mo sa akin ito, pero hindi mo naman kayang dalhin, hindi mo naman kayang gawin, hindi mo kayang gampanan. Gusto mong paliitin si God na ikaw ang isip mo maliit lang. Kaya nga tinawag tayo ni God, sabi ni God, kaya kita i-restore para makabalik ka sa purpose ko, hindi sa purpose mo. Sino sa inyong nasa tiyan pa lang ng nanay nyo, may plano na kayo, purpose na kayo sa buhay nyo? Wala naman eh. Si God ang lumikha sa atin at siya nakakalam kung anong the best sa atin. So, open your mind as big as you can to contain God para siya makakilos sa buhay mo. Kapag hindi siya makakilos sa buhay mo, huwag mong i-expect na may mangyayari sa buhay mo. Maraming malalaking promises sa Bible at gusto kong pag-usapan lang natin ito dire-diretso and it's up to you kung gusto mo ito. Tandaan natin, God owns not only the earth but the whole creations, pati ang universe, galaxies. Ngayon, pag hiningi mong earth, kaya mo bang hawakan? Kayang ibigay sa hindi God yan. Gusto mo pasaanin. Ano ang kailangan mo na kailangan mo mag-expand ang iyong kaisipan? Na minsan, may nagplano lang, nag-aaway na kayo, nagplano lang kayo sa bahay, bibili kayo ng ganito. Ang mahal-mahal niyan, sinarado mo na agad ang idea. Bibili tayo nito, siguro papagawa. Hindi pa pwede yan, kasi nga yung kapitbahay nga natin, nagpagawa, di naman, sarado ka na kaagad. Paano ka aasenso? Pag ganyan ang kaisipan mo, samantalang sabi ni God, you have to think big. You must have a big thinking. Kaya kung believer ka ni God, tapos ang liit ang kaisipan mo, kailanman, wala kang makitang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Dahil malaki siya at ikaw maliit, ang pinipilit natin, lumiit ka God. Balikan natin ng Matthew 6:33. Ito na lang, hindi na ako gagamit ang maraming mga verses. May ilan lang dito. But seek first His kingdom and His righteousness. Ang nire-require ni God, lakihan mo. Intindihin mo ang aking paggugobyerno, seek the kingdom. Hindi sinabi dyan, next week, next month pala yun. But seek first His kingdom and His righteousness. Ano ba yung righteousness? Word ni God. Pag in-apply mo yung verse sa Bible, that is His righteousness. Kaya ikaw holy dahil ginagawa mo yun. Ang ginagawa ng tao ngayon, magtumulong kaya ako dun sa Davao, magbigay ako para maging holy ako sa Panginoon. Hindi naman sinasabi yun. Tama yung nagbibigay. Pero tingnan mo muna yung righteousness ni God, yung scriptures. And all these things will be given to you as well. Marami tayong mga stresses, marami tayong mga worry. Sabi ni God, huwag ka mag-worry, huwag ka mag-doubt, have faith. All these things I will give to you. Yan yung verse na yun, kadugtong yan nung do not worry. Tingnan mong ibon. Pero mas pinipili natin mag-worry rather than seeking the ideas of God, the strategies of the kingdom of God, heaven, para at least matanggap natin ito. All these things shall be added unto you. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Ano yung all na problema mo sa buhay mo, sa bahay mo? Bakit hindi mo natatanggap? Natatanggap mo ba sa pag nag-worry ka? Natatanggap mo ba sa pag nagwawala ka? Magwawala ako kasi hindi ko natatanggap. Simple lang naman eh. Pag si God nagpo-provide, kailangan ipakita mo rin ang pagmamahal mo. Paano natin pinapakita ang pagmamahal natin? Sa mundo, nararamdaman mo emosyon. Hindi ganun ang love sa Bible. Ang love sa Bible ay action word. Ang pangalawang action word na kailangan mo ay ang unang-unang action word para masabi mong mahal mo isang tao at mahal mo si God is patient. Love is patient. Love is kind. Kaya kung wala kang patience, hindi mo mahal si God.
Pag sabi ni God, I will provide for you, then wait, then seek, nasaan ito God? Kapag hindi mo nakita, nagwawala ka kaagad, gagawin ko na, magnanakaw na ako. Kaya normal sa mga magnanakaw, makikita mo talaga, hindi talaga sila sa Panginoon. Kasi wala silang patient, gumawa na lang ng paraan. At yan ang nangyayari ngayon, corruption. Samantalang mas mayaman ang Panginoon kung gusto mo. Open your mind. Big thinking ang kailangan natin para magkasya siya. Pag sinabi niya, then work it out. Kung kailangan mag-stretch ng iyong faith, then stretch out so that God can move. Philippians 4:19. Napansin nyo, puro all yan. Pero marami sa atin ang hindi nakaka-receive. And my God will meet all your needs. Imimit niya ang pangangailangan mo. Papaano? According to His glorious riches in Christ Jesus. Si Jesus Christ ay King of the earth. Di ba? Nagpapakilala siya, is the King of Kings. So ang king sa balat ng lupa ay yung pinakamayaman kadalasan. Kilala natin ang mga king dito na silang mayaman kaya nabibigay pa sila ng pera sa kanilang mga constituents. Si Jesus Christ, ang yaman, riches. Kaya lahat ng needs mo, matatanggap mo. Ang tanong, ganyan, kaya ba tanggapin? Ito, ang tanong ko sa inyo, kung bibigyan tayo ni God ngayon ng tag to 2 million bago umuwi, at this point in time, ano itong ibibigay niya sa atin? Kaya mo bang i-handle or masisira ang buhay mo? Dahil maliit at makitid ang isip natin. Dito mo makikita na ikaw makakapagsabi niyan, kung isip mo, bibili agad ako ng bibilan. Hindi mo pinag-pray kung bakit ka binigyan ni God. Takbo ka kaagad doon sa gusto mong bilhin. Ubus na naman. Babalikan natin, kung i-meet ni God ang needs mo, anong needs mo? Babalikan natin ang ating big thinking, ang ating thinking. Kaya nga, repent, change your mind. Ang sabi ni God, all my God, all your needs. Tapos kanina, all these things shall be added. Nangako si God. Ang tanong, nagsisinungaling ba ang Diyos? Nung sinabi niyang gagawa siya ng puno, may puno. Nung sinabi niyang gagawa siya ng lupa, gagawa siya ng, gagawa siya ng tao. Ikaw mismo alam mo na kahit anong galing mo gumawa ng bagay, hindi ka makakagawa ng tao on your own. All your needs. Gusto ko lang niyo makita ang mga promises ni God. Papaano mo ilalagay sa sarili mo ang all your needs na sinasabi ni God. Lahat ng needs mo na kay God, kaya mo bang i-handle? 2 Corinthians 9:8, tingnan mo yan. Umuulan ng verses na gusto ni God ibigay sa atin, kailang hindi natin kayang isipin. Madalas natin binabanggit yan sa ating tithes and offering, and God is able to make all grace abound to you. Umaapaw ang biyaya ni God sa iyo, so that in all things, lahat ng bagay, at all times, lahat ng oras, having all that you need, lahat ng pangangailangan mo, you will abound in every good work. Ayan o, puro all. Bakit wala yan sa atin? Isa lang ang tanong dyan, kaya ba siyang i-handle na yung kaisipan? Kaya ba siyang i-handle? Pag-uusapan lang natin more on personal sa iyo dahil later on, pag-uusapan natin as a church. All. Lahat yan. Ilang all ang binanggit dyan ni Apostle Paul? All grace, all things, all times, all need. Kaya ngayon kung sinisisi natin si God na bakit wala ito God? Katulad yan si Ezra, nanghingi ng 1 million sa Egypt. Bibigyan mo na ba? Kaya niya na ba? Mag-handle ng 1 million? Ikakasira niyan. Baka patayin niya ng hold-upper. Ngayon, marami sa atin ang kaya naman mag-handle pero hindi kayang i-handle ang ego. Yumayabang, gumagaling, nagyabang. Kapag nagyabang ka, na alam nyo, dapat, ang number one na dapat isang action plan natin, kapag blessed ka ni God, of course, so that you can become a blessing to others. Pero number one na alisin mo sa iyong mind, ang iyong ego. Pwede mo ikamatay yun para ma-hold up ka. Kasi iba na ako eh. Okay? Ingatan natin. Balikan mo lang ang mind mo kasi ang number one na problema ng tao kung bakit ang blessing na gusto nila din natin matanggap, meron tayong problema sa kaisipan. Big thinking is living the faith on His Word alone and living beyond our personal emotions, thinking, and other people's opinion. Mga kapatid, umalis ka sa iyong personal feeling kasi faith ang pinag-uusapan. We live by faith and not by feelings. Alisin mo yung mga nararamdaman mo kasi kapag ang nararamdaman mong pinauna mo, matagal ka nang nakakulong sa iyong sarili. We are imprisoned by our emotions and our thinking at ang ating faith. Si God gumagalaw lamang through faith at hindi through self-pity. Kasi kawawa naman ako. Kasi
Siya pa rin. Maniwala ka sa hindi, umiyak ka sa hindi, ang kanyang plano gagawin niya. Kaya dapat nakadikit ka doon sa plano ni God. Kasi siya pa rin ang God. Marami sa atin ang gusto natin, sumunod si God sa atin. Kaya tayo nasasaktan. Siya ang God. Sino ba ang God sa atin? Siya. Dapat siya nauna, akong sumusunod. Ang marami sa atin, pinipilit natin, God, dapat ganito. God is God. We are followers. Hindi natin pwedeng gawing followers si God. Una-una, sige sabihin natin, okay, ikaw ang God, gawin natin si God na followers, si Jesus Christ. Saan mo siya dadalhin? Ganun lang naman kasi, saan mo dadalhin si Jesus Christ kung ikaw ang God? Wala naman eh. So better follow Him. Stop that personal opinions, other people's opinion, personal thinking na ngayon. At my age, malapit na ako sa 20% discount. Nakita ko at sa dinaanan ko, sa experience ko, karamihan sa palpak na buhay na ginagawa ko, ako ang nagpapatakbo ng sarili ko by my emotions. Pag nasagi ka lang ng konti, kala mo nakakalaki ka. Ganun ka emotion ka by faith. Kapag by faith, you can forgive. Pero kapag emotion mo, personal government mo, kaunting sagi lang, kala mo. Ito may kasama ako na, ito ang problema kapag may kasama ka na medyo may katungkulan sa lipunan. Mountain biking again, dahil yan ang aking pastime. May mga kasama ako na kapag nagbabike kami, may mga karga sila. Dahil yun naman ang trabaho nila. Nakat ng kaunti ng jeep, titingnan. Kala mo, iyong kalsada. Kasi ang faith nila nasa baril, wala sa kay God. Sabi ko, kaya minsan gusto ko mag-solo na lang, mapapatrouble ka. Although may katungkulan siya, kilala sila. Ultimo mga pulis sa dumadaan, patanggal kita sa... Na minsan lumalaki ang ating ego dahil lang sa ating posisyon. May mga pulis minsan, naka-Fortuner, muntik siya, Saan presento ka naka-assign? Tatanggal kita. Kita mo, they run by their own emotions. Kaya mas maganda pa yung tumatakbo ako, ang tanging dala ko lang ay short, jersey, at ang aking wallet at cellphone, masaya na ako. Pag medyo nakat ako, okay, pasensya ka na kasi wala akong baon. Ang baon ko lang si Jesus. Big thinking. Kapag nakapatay tayo, napatanggal natin yung mga tao na yon, nakita mo yung damage sa ibang tao. Big thinking, si God ang pakilusin natin. I'm not saying na galit ako sa mga kasama ko na medyo malalaki din ang ulo. Ang pinag-uusapan natin dito na malaking kaisipan lang, hindi yung hydrocephalus na malaki ulo. Maraming nasa lipunan yung malalaki ang katungkulan sa lipunan. Sakit na ng ulo, hindi na sila talaga learn to forgive. Kapag may nasa gobyerno ka ni God, you can learn to forgive. Pero dito ka sa gobyerno sa mundo, kanya-kanya yan. Kabata ko si ganito, kasangga ko si ganito, banggaan tayo. Point number 2. Ito yung pag-usapan natin ang mga big thinkers sa Bible. Ilan lang ito dahil wala naman tayong malaking oras who accommodated God in their thinking. Number 1, Noah. Tingnan nyo pinapagawa kay Noah. So make yourself an ark of cypress wood or acacia wood yan. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. Ang arko na ito ay 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Anong usual na ginagawa ng tao kapag may pinapagawa sa atin? Lord naman, hindi ko naman alam, meron na bang may maritime industries nung time na yon? Saan siya kukuha ng Lord, may chainsaw ka ba? Meron ka? Puputol ka ng kahoy, dami-dami niyan, halos kasi laki ng football field yan. Lord, ako lang. Tapos abang anak ko lang, katulong ko dito, kailangan ng crane yan. May crane na ba nung time ni Noah? Dito tayo nagkakaroon ng problema. Pag may ina-assign si God sa atin, tumatakbo ka agad sa isipan mo, Lord, hindi ko noon alam yun. Wala nga ako alam sa barko, sa bangka. Tapos doon ka gagawa sa taas ng bundok. Una-una, ako nagtrabaho ako sa forestry nung bata pa ako. At age 13, nakapagtrabaho ako, kailangan nila ng extra. Ang hirap umakyat ng mga bundok para magtanim. Tapos doon ka magtatayo niyan. Doon ka magtatayo. Anong normal na reaction mo sa ating kaisipan? Lord, iba na lang. Hindi naman ako graduate ng maritime. Hindi ko nga alam kung paano ang shape niyan, Lord. Paano yung Kapag may assignment sa'yo si God like Noah,
kailangan mo big thinking. Si Moses. So now, go, I am sending you to President, to the king, and bring my people, the Israelites, out of Egypt. Anong sagot ni Moses? Katulad din natin, Lord, hindi ako marunong magsalita. Kasi you will explain to Pharaoh. Andun agad tayo, tanda natin, pag si God tumawag at nagbigay sa iyo ng assignment, na andun ang yung protection, na andun ang yung provision, at andun ang kanyang presence. Kaya lang meron tayo agad sinasabi. At ang sinasabi natin sa ating isipan, hindi ko kaya yan. Lagi niyong tatandaan, ang ipinapagawa ni God sa atin ay hindi mo alam at hindi mo magagawa. Kung ikaw lang. Kaya nga, without Christ, we can do nothing. Look at Moses. Kaya kung hindi si Moses nag-agree kay God, saan siya pupulutin ang kanyang sariling paraan ng hindi alam? Kaya ang aking challenge sa inyo kapag narinig nyo si God, that is a promotion. Si Gideon, nung kinausap siya ng angel, ang sabi ng angel sa kanya, "The Lord is with you, mighty warrior." Ano sabi ni Gideon? Grabe naman, kami ang pinakamahirap sa angkan namin, kami ang pinakakulelat, kami ang pinakamahina sa aming lahi. Hindi naman alam ni God kung sino ka, sino ako. Mahina ka, wala kang kwenta, pero sabi ni God, I'm promoting you. Adjust your mind. Pagkasin mo ako sa isipan mo. At because of that, ang Israelites, gumanda ang buhay. Di ba? So gusto ko maintindihan natin na iba si God. Nag-judge siya. Sino pa? Si Mary. Si Mary, asawa ni Joseph, ang nanay ni Jesus. Sabi ng angel, magkakaroon ka ng anak. Pangalan Jesus. Imposible, single ako. And because of that, na maglili si Mary, ang sabi sa alam niya, candidate siya for stoning kasi pag nagbuntis ka sa kanilang panahon na wala kang tatay, walang asawa, ikaw ay ibabatuhin to death. Pero ang sagot ni Mary, may it be to me as you have said. Then the angel left her. The only way for us para magkaroon ng growth at gumanda ang buhay is to accept kung anong sinasabi ni God. Minsan ang masakit sa atin para ma-promote like Job, kailangan mamatayan. Maubos ang pamilya, lahat ng kayamanan para makita natin ang provision ni God. Kailangan lang ng self-acceptance. Si David, ang isang paborito ko, hindi ko na nailagay dyan. Si David ay isang shepherd, nagbabantay ng tupa. Pero siyang nakita ni God, papalitan ko si King Saul at ang ipagpapalit ko si David. Si David ay hindi kayang ipagmalaki ng kanyang tatay. Nung dumating si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, sabi niya, naandito ang magiging bagong king ng Israel. Presensya ang kanyang 3 anak. Matitipuno mga soldiers, militara ni King Saul. Hindi yan. Dumaan na ang 7 kapatid ni David at sabi niya, wala na bang iba? Tandaan mo kapag inassign ka ni God, huwag mo ituro sa iba, sa iyo lang yan. At malalaman mo ang assignment ni God sa iyo, yung kinakaayaw-ayaw mo, lagi mo nireklamo. Yung una ko reklamo sa church, unang umaten ako sa isang church, umaten ako, mga tao rito, hindi marunong maglinis. Yung pala ako palang tinatawag niya, to become a janitor. Doon ako nagsimula to train. Ganon din si David. Sabi ni Prophet Samuel, tawagin mo siya, hindi kami uupo hanggat hindi siya dumarating. Si David dumating, amoy araw, amoy anghit pa siguro, amoy tupa, at siyang inanoint as king. Na may mga time na akala natin, ito kasi graduate ito si Alice. Iba ang para sa kanila, iba ang para sa iyo. Like Mary. At ito ngayon gusto ko lang i-challenge ang bawat isa sa atin. Ano ang naramdaman mo kanina nung in-announce ko na magkakaroon tayo ng evening service sa Cubao, Quezon City? Ito ang challenge sa 211 Ministries. Ang problema ng maraming tao, akala ng iba, tinawag tayo ni God para magsimba uwi lang. Matagal ng simba uwi ang mga tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kumusta ang resulta? Ang calling ng 211 Ministries, if you are attending this church, if you are watching this, at hindi lang, therefore, go and make disciples of all barangays, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Hindi lang tayo tinawag dito sa barangay Daang Bakal ng Mandaluyong. We are called to the nations. Maliit man ang church, malaki ang church, mega church,
Lahat tayo tinawag. Presidente ka ng Pilipinas, ikaw man ay isang janitor, isang mangingisda, magsasaka, we are called to the nation. Hindi tayo tinawag para magsimba lang. Now, ito ang challenge ko sa inyo. Nung sinabi ni God, go and make disciples of all nations, laging naiisip natin, ako naisip ko, okay na tayo dito eh. Ang lamig ng ating place, ang ganda ng ating place. Pero ang tanong, ang calling natin all nations, kayo lang bang gusto makarinig ng Kingdom of God? Ng message ng Kingdom of God, Gospel? Of course, others. Ito ang lagi nating iniisip. Kung pupunta tayo pastor sa all nations, sa lahat ng bansa, o kaya dito na lang sa lahat ng Metro Manila, cities ng Metro Manila, ang pamasahin natin, ang upa natin. Kung iniisip mo nahihirapan tayo magbayad nito, tama ka. Pero sino bang nagbabayad nito? Si God naman, kanya ito. Lalo na kung all nations, Africa, America, Russia, sabihin natin Saudi Arabia, kung saan pwede tayo mag-preach, Singapore or Australia, all nations. Magkano ang passport? Magkano ang ticket sa plane? Di ba, lagi tayong naandun, pero God, ikaw naman ang tumawag sa amin, problema. Ngayon yan, God, all we need to do is to enlarge our mind and believe that you will provide. Nung pinag-usapan namin ang Cubao, Quezon City, minimum dyan na nababayaran natin in 2 hours ay 7,000 to 10,000 or mahigit. May pera ba tayo, Felix? Sa atin nandito, admin? Wala. Bakit ka nagpaplano ng ganyan, Pastor Dennis? Word ni God eh. You have to adjust if you want to see the miracle of God. Ganyan ang ating working. Ngayon, kung goal natin na mag-enjoy lang para simba, okay na tayo dito. But we have to reach out. That's why ito ang challenge ko sa atin mga taga-211 Ministries. Big thinking. Pakilusin natin si God sa ating kaisipan at sa ating buhay para natin makita kung ano talagang ginagawa niyan. Ito, once again, iwanan ko sa inyo, go and make disciples of all nations. Sa Masbate, okay na, nung nagplanta ako ng church doon, dapat doon na lang ako. Pero sabi ni God, go to Manila. At ito ngayon, we are advancing the kingdom of God sa Cubao, Quezon City. At kung pag-uusapan natin ng pera, hindi sinabi ni God na puproblemahin mo ang pera. Ang sinasabi niya lang, Dennis, obey. Para sa ating application questions, nakakilos ba ang Holy Spirit ng maluwag sa iyong isipan? Number 2, gaano kalaki at ang lawak na magagawa mo kung bubuksan mo sa Diyos ang iyong isipan. Dito siya kasi di makakilos. Alam natin, kinecreate tayo ni God, pero pag dito kinitil mo si God, hindi talaga siya makagalaw. Para sa ating mga kasama sa Masbate, kung pinoproblema ninyo ang pamasahe papunta sa church, how much more ang pamasahe papunta sa nations? That's why, mag-grow muna tayo sa maliit. Yung wala kang effort para mamasahe papunta sa, kasi wala akong pamasahe. Kung doon pa lang, paano makita ang bigger provisions ni God kung hindi natin aaksyonan ang ginagawa at ang calling ni God para sa atin? Kung akong tatanungin mo, wala akong fund para pagbayad ng weekly na 10,000 sa Cubao, Quezon City. But because God is calling us, I have to go. Ang pambayad, God is a God of miracle. Hindi problema yan. Kailangan ko lang magkaroon ng big mind, believing God is able. Let's pray. Father God, we honor you for your goodness. Alam namin, Panginoon, ang aming kakayanan. Alam namin ang laman ng aming bulsa. Alam namin, and so we are here right now, God, humbling ourselves, believing, God, that you can do things, you can provide, all these things shall be added unto you, all our needs, all the time, all things, all grace abound, dahil, Panginoon, ito ang promise mo. Help us, God, to adjust ourselves to your standard. The big thinking, the big faith, dahil alam ko, Panginoon, without that big faith, God, wala po kaming makikitang pagkilos mo sa buhay namin. Sa amin na may karamdaman, help us, God, to accommodate your checking out, your diagnostics, Lord, dahil alam namin, Panginoon, kung bakit kami nagkakasakit, bakit kami kinakapos, dahil, Panginoon, nililita namin, Panginoon, ang iyong kakayanan sa buhay namin. Panginoon, at this point in time, humihingi po ako ng tawad, Panginoon. Kung hindi kami makakilos, hindi kami makagalaw dahil sa likitid ng aming kaisipan, help us, God, to understand that our God is big,
Our God is huge. Our God is in control. And we are here serving a King who is the richest and wealthiest of all in this universe. God, ang kapurihan at pasasalamat namin dahil ini-stretch mo ang aming faith, God, to believe at alam ko, Panginoon, that you will provide maging sa aming pangangailangan. Lord, yung lindol, bagyo, anumang unos ang dumarating sa amin, Panginoon, alam namin, Panginoon, you are still in control. Kaya dumidikit kami sa iyo, Panginoon, dahil ang pwesto mo ay hindi tinatamaan ng bagyo, hindi nalilindol, at kung kami nakadikit sa iyo, Panginoon, we are safe and having a peace with God. Kaya God, salamat. We're excited, God, to live in this world, to live for your glory, to show the testimony to the world that truly our God is alive. Panginoon, kung meron man kami mga haka-haka sa aming sarili, forgive us and help us, God, not to doubt, not to worry, but to believe. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. I hope narinig nyo si God ngayon.